I told you, honestly mistake. I missed that one. So maybe. So again, I'm giving you a warning for today. Yeah. But you have to understand it's very frustrating Yeah. because your trucks wreck our streets downtown. There's a reason why you're supposed to follow the truck route. Thank you. All right, have a good day. So I'm gonna go straight. Yeah, you can keep going. You're past now. Okay, thank you. Snow, red sky, reach up for so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Cold feet, a dark rain, my blood in your frozen veins. Dream high, no pain, run fast in broken chains. Ay, nako. Guys, meet Johnny again for third time, I think. Kasama ko before sa Ice Road. Akit ka ng Ice Road? Sana all. Kailan ang akit nyo? Sa alis kami, Huibis, tapos Sila yung akit ng Ice Road. Ano, hopper, di ba? pick up kami ng load sa Eureka. Sa Eureka? Friday, pick up kami ng Friday, tapos baba ng Saturday, Sunday. Darating doon Sunday ng hapon. Kailan kayo alis? Huibis. Huwebes? Oh, itong Huibis ito. Oh, ngayon Huwebes? Oh. Akit kami. Sino kasama mo? Si Val. Si Bal? Sino pa? Kaya lang dalawang Pilipino. Kayong dalawa lang Pilipino? Oh my. Sila ay ano, yung hopper, yung dati kong niloload na hopper. So, yung mga galing ng deck, hindi na pwedeng pumunta ng hopper. So, hopper ka talaga. Kaya sila makakit ng Ice Road, dalawa sila. Dalawa lang kami Pilipino ngayon nasa hopper. Bakit? Walang ibang market na Pilipino. Oo, sila lang dalawa na Pilipino aakit doon, gagaling. Walang Huibis. Dapat February 3 daw. February 3, apak kami ng Ice Road. Apak na kayo ng February 3? Oh, Lourdes. Oo. Yeah. Yung first Ice Road ko ganun. Kagaya nila, galing kami ng deck tapos sumingit kami sa hopper. Ngayon parang ayaw na, no? Pag hopper talaga. So sa deck wala. Tatlo lang yung mga kasama sa deck, sila makakasama sila. Pero may chance wala tawag ba sa deck? Tatlo lang sa deck. Tatlo lang. Tatlong driver lang. Sabi nila may mga Tatlo load. lang. May mga load daw sa ano. May Ibang mga load company daw yan? sa Atchison. Ibang company. Yung paakyat ng Ice Road, ng Yellowknife, I don't know. Pero hindi man ako binigyan ng invitation for ano yung sa Ice Road eh. Walang binigay sa akin. Sa akin mayroong binigay sa akin. Kailangan kasi may invitation tapos pipilapan mo doon, di ba? Wala. Hindi kami makakasama. Sorry. Guys. So anyway, nandito pala kami ngayon sa truck wash ng Q-Line dito sa Saskatoon. Na timingan nandito si Gani, papahugas ng kanyang trailer. Saan ba po? Pa-service ko lang to, paridi. Ay, paridi mo na sa Ice Road? Oo. Ah, okay. Kasi bukas, Mga tools, mga fittings. kukuha pa ako doon. Ay, alam mo gan, i-secure mo yung ano, yung kumuha ka rin ng fittings nung tangke. Ba't kumuha ka nung ano, yung elbow? Oo.
na pangtusok at saka yung elbow na maliit na pampunta sa hose, then humingi ka rin ng reducer just in case. Humingi ka ng reducer at least mga 5. Kasi yung binibigay na sa parts, kulang-kulang yon, hindi mo kailangan yung iba doon. Hindi kasi. Sa tangke dito, di ba, sa baba? May naka-elbow doon sa hangin, yung ano niya, fitting. Yung marami dyan sa ilalim. Oh, yung fitting na nakakonect doon sa tangke. Humingi ka noon ng fitting na elbow, at least 3 kasi hindi mo alam yung sa ilalim eh. So, yung ano, yung fittings nung mga sa airline sa brake chamber. Yung hose na yan? Hindi, yung nakakonect sa brake chamber. Ayan, yung hose nga. Bukas. Oh, kumuha ka lang isang hose. Isang hose yun eh. Yeah. Isang hose yun. Kasi yun ang laging nasisira guys sa ice road. Pa-check up ko itong lahat ng airpot ko kasi pag pinaparada ko to, after mga 2 hours, nagbaba yung hangin sa ano ko, trailer. Kaya sabi ko kay may singaw. Kaya sabi ko kay Scott kanina, may listahan ako dito sa mga Papagawa mo. mga pinapagawa ko palagi. Sabi ko, itong gagawin niya, binigay ko kay Kulin. So ito sa truck ko, mga listahan ko sa truck. Mga Radio Antina Lad 1, wala ka pa? Yung Radio Antina? Naka to, mahina lang yung radius dito. Brake adjustment, airpot, steering tire, need new. Steering tire? Ipalitan yung dalawa na APO won't run continuously. No, bakit? Ewan ko na, patay-patay yung APO ko. Baka wala na langis. Hindi, meron. Meron lang yes. Leaking oil pump, air leaks, utility lights on while... Yeah, kailangan mo ng utility lights while driving. Kasi ito bago to siya, no? Hindi napapalitan yan. Diba? Kaya sabihin ko sa kanila na ipapano nyo to. Kasi yung sa akin, pag tumatakbo, umiilaw siya. Ito, bago to eh. Oh, ayaw pag to. once umarangkada siya, Wala. wala na, namamatay yung Patay utility lights. Utility lights guys, kasama yon. Kailangan yun lalo pag ice road medyo foggy para makita ka dun sa gawa ng I mean sa likod, yung mga kasamahan mo nakabukas yung backlight ang tawag doon. mahirap pag sunod sa iyo tapos wala ka ng ilaw. Oo. Tayo na panaligran. Lalo pag ano, na snowy tapos foggy. Oo. Wala ka talaga makita. Sa ano, likod mo pa sa radyo. Tayo na. Ito yung ano mo, ito yung second season mo, no? Ice road. Nakasama ko siya nung last ice road namin. Ibang grupo sila sa hopper, kami sa deck. So nakikita-kita lang kami sa Yellowknife at saka sa Lockhart, no? Lockhart. Yeah, yun lang, Lockhart. Tapos nung matapos siya sa hopper, bumiyahe pa siya, yung mga kasama niya umuwi na, bumiyahe siya, kumuha siya ng deck. Kaya nagbiyahe din doon ng deck eh. Nag-deck na ako ng mga 2 linggo at 2 linggo siya ng deck kasi gusto pa niya magtuloy-tuloy yung ice road niya. 2 linggo yung deck na yun, buta. So hindi kami makakasama, sorry, talagang walang ice road dahil ang deck, 3 lang yung truck ang pinadala sa deck dahil kinuha ng ibang company. Pero sabi nila, 14 lang daw yung hopper pinapadala eh. Oh, 14 kayo lang, tapos meron pang ano eh, Rini. Meron pang... Yung Rini daw, Rini Transport, ang Eureka, Carsland hanggang ano, hanggang Enterprise. Ano ba ito? Yellowknife. Oh. Ngayon, Sino magta-transfer? ngayon, hindi sila pwedeng umakyat sa ice road. Ngayon, sasalubungin namin sila doon. Paano ang load? Transfer? I-transfer sa amin. Meron Yung naman ano, yung... si Jan, meron namang uger doon eh. Oh, may auger, may dala laging auger yun. Si Jan, may uger naman doon si Jan. So, ang gagawin ni Jan, lipat-lipat lang ng ano. Takes time. Oo. Ang- Ang magawa, total, parehas lang naman bayad eh. ang ayaw ko lang dito sa hopper before nung kami bumiyahe kasi from ice road tatakbo ka pa ng Enterprise. Isang araw yun. Ha? Isang araw. Instead na pagdating mo ng Yellowknife, titigil ka na sa Yellowknife, pahinga, may another 5 hours pa, di ba? Drive pa punta doon. Oo, tanda, babalik. Yeah. 5 hours na naman uli. Yeah, 5 hours din pipila ka pa ulit doon. Depende yan sa konstitusyon ng kalsada. Yeah, depende sa sitwasyon. Pagdating mo doon sa Enterprise, pipila ka ulit, darating ka ng gabi, hindi ka manluda ng gabi, kinabukasan bukasan. pipila ka doon. Hanggang alas 5 lang ata si Brad Magplot. Then ngayon, load ka ng umaga, another drive 5 hours, hindi ka naman agad makakatakbo sa isol, kukuha ka pa ng tea time. Time schedule mo O na. siyempre, pagod ka na, pagod ka ng 5 hours, so papahinga ka muna. Early in the morning, yung alis. Madaling araw, madalas. Yeah. So, yung sa flat deck kasi pagdating galing sa ice road, pagdating ng Yellowknife mismo, nandun lang sa Yellowknife, nandun lang sa yard yung reloading namin. Kaya pagka dating, reload, kuha ng papeles, refuel, at trust tulog din early in the morning si Bat. So minsan Ang nagkakano lang sa hopper, hindi masyadong pagod. ayun lang, hindi lang talaga pagod dahil pag unload mo, Pag-unload, diretso ka baba, tapos bukas ka ng tarp. nandyan, gagalaw ka, pag loading, ibubuksan mo tarp.
at saka sa loading. sarado. Pero pag unloading, hindi lang binubuksan, di ba? Wala na, release yan. Yeah, sa unloading, yung butas dun sa ilalim kasi parang naka-B-ship yan. Huhulog lang yung ano, pellets Wala eh. na yan. Bukas lang kami pag loading, tapos pagtapos ng loading, sarado. Wala na. Yeah. Kaya yan na yung ano na yan. Yan na yan. So, swerte sila maka-ice road sila ngayon. Pero yeah, maybe better luck next time. Next time, maybe next year. Next time siguro, next year. Marami Kasi excited sila na mag-ice road but I'm sorry, wala talaga. Ito yung trailer ni Gani, hopper, yung mga grain ang load niyan. Race at saka Q-Line is the same. Race at Q-Line company. So, nung nag-ice road ako before, itong ginamit ko, ganito yung dinala namin. Yung aking truck, kinuha na ng chip mechanic para i-safety lahat. Alright guys, welcome here sa Saskatoon. Nandito ako sa Caesar's Cake and Cafe. Kasi alam nyo, yung di ba nagpakain ako dun sa Abbotsford. Then yung picture na send dun sa opisina, and then nakita ng HR namin, dating HR namin itong nagre-recruit ng mga driver. So nahingi siya ngayon ng pansit. Sabi ko, okay, you need it now. So nandito ako sa Caesar's Cake, nag-order ako ng pansit para dun sa aming opisina na dati naming HR. So pupuntahan ko, pipikapin ko na oh. Then kakain na rin ako dito para sa aking tanghalian dahil yung truck ko nasa yard. Dito ako kumain before dyan. Nung sabaw nila masyadong mahal, $2. Wala silang tinapay ngayon, no? Kaya $2 yung sabaw. So dapat yung pansit meron siyang halong sliced bread, pero wala silang mga tinapay. Guys, ito yung aking breakfast. Pork na, anong tawag doon? May breaded, then itlog na scramble. Hindi ko naubos yung kanin. Medyo matigas yung kanin. Pati yung breaded na pork, inubos ko na lang kasi sayang binayaran ko. Guys, nakakayang pumasok dito sa loob kasi ang daming tao sa opisina. Pero na-request kasi si Ashley. Holy smoke, buti walang tao. Kita nyo ang daming binders oh. Wala na, pinagtatapon ng mga binders dito. Pero gumagana pa yan. Then yung mga strap, mga chain nandun sa kabila. Here comes my truck. Oh, bago ang windshield guys. Bagong windshield, tapos yung fender pinalitan, in-adjust yung barbula. Everything is good. Tingnan natin ha. Yung pinakagwapo na truck kahit luma na. Thank you so much. ABS light on before? Yeah. Yeah? Yeah. I thought it was from the trailer. Yeah, it very well could be. But, What did you do for the engine? Did you adjust? Set the valve. Set the valve to less fuel, right? It's supposed to be less fuel, more power. More power, really? And on these trucks, it's hard to feel. Yeah. But I doubt, the way it was, I doubt you'll feel a difference. But All right. Yeah. see. Thank you so much. Yeah. I'm just gonna grab all my things. You go to the ice roads this year? No, not this year because they will send only 3 drivers for the deck Oh, and I think 14 for the hopper. So we don't have much. that's very little. Yeah. I really want to but no ice road. Okay guys. First, ito yung pinalitan yung windshield. Kailangan ito pang ayusin kasi tinanggal ko nga ito. So wala nang cracks. Brand new ulit. Pero hindi na yun ang original na windshield. Dahil ilang beses na ako nabiyakan ng windshield. And then pinalitan na lang fender bago.
Yeah. Tinahi lang. Yeah, tinahi lang. That's good. Yeah, nabiak kasi siya. Yan o. Tinahi lang siya. That's okay. That works. Yeah. Yan, nabiak. That's okay. Then, ano pa bang ginawa nila? Yung exhaust. Okay, nice. Nilagyan na itong exhaust. That's good. Kasi problemado ako, nilagyan ko siya ng ano eh. Nilagyan ko siya ng bunch cord. So far so good. Okay naman aking EPU. Itong kailangan ko para ma-adjust ko siya. That's good. And nothing much. Pupunta ako doon sa aking trailer. Kukunin ko yung trailer ko dahil iba yung i-hook up ko na trailer. Dahil kukunin ko yung preloaded somewhere in Bali City. Yung trailer ko iwanan ko dito. Walang kukuha niya. Kuha lang ako ng mga chain na kailangan ko, 8 dito. Yeah, I think pinalitan nila lahat. Ang pinapalitan ko dito ay yung ito 1, 2, 3, 4. Itong pin niya sa number 4. And then sa number 4 din na pin. Yeah, ito, nabingkog ko. So iwanan ko lang siya dito, guys. Nandito yung aking mga boomers eh. Then kukuha ako ng ibang trailer dun sa yard, dadalhin sa Bali City. Hi there. Hello, how are you? I'm good. I missed the turn. Pardon me? I missed the turn. Yeah, you did. Yeah. The truck route would be coming out here. Yeah. Do you have your driver's license and registration? Oh, you're gonna ticket me for this one? Well, yeah, you are. Okay. Can I grab this one? Okay, perfect, thank you. Or this one? This one here? Perfect, Can you check? Thank you. Can you check the one? Abandoned card? Is it the right one? Okay. Is it the right one? It's not, but I'll see if I can get. So see, that's where you're supposed to be coming out of, right there. So you would go around and Yeah, come there. that's what I miss, ma'am. So even here, my truck GPS, it sit on my truck GPS. Just we use this one in US, but Okay. so maybe So again, I'm giving you a warning for today. yeah. But you have to understand it's very frustrating Yeah. because your trucks wreck our streets downtown. There's a reason why you're supposed to follow the truck route. Thank you. All right, have a good day. So I'm gonna go straight. Yeah, you can keep going. You're past now. Okay, thank you. Morning internet. Good morning viewers. Kagabi kaya nakalabas tong aking drone. Hindi ako nagpalipad dito. Yung videos na pinanood nyo na drone shots sa Q-Line, hindi ko siya makita sa memory card. Kaya sabi ko, yung mga videos na yon nasa internal memory ng drone. Kaya sa nakalabas,
kagabi dahil transfer ko yung videos. Pati ito. Print. Let me check kung eligible na kung mag-cross ng border. 9 hours, so 2 minutes. Sakto. Hi, te. Double large, stiff tea. Large double na stick tea? Yeah. Gawin mo na lang siyang farmer's breakfast meal. Ako, combo? Opo. Yeah. Large stick tea double tapos gusto niyo ng farmer sausage or sandwich? Sausage. Na wrap. sandwich or wrap? Wrap. Farmer's wrap sausage. Yeah. Sabi niya gusto niyo gawing meal, gusto niyo mag hash brown Yeah. donut? Yeah, hash brown. Hash brown. Yeah, meal na yan siya, di ba? Opo. Yeah, sige. 905. Yeah. Saglit lang po sa food order. Yeah, sige. Salamat, te. I see dreams of dreams. Yan ang number ni Elon Musk. Pag binaliktad mo yan, 666. Whoo! So itong trailer, idadrop ko lang sa Jander Valley City. Hindi ko siya dadalhin uli. Hindi to sa akin. Sa Q-Line to. Suabe. $5. Okay, not bad. Church. Dadaan muna ako dito sa tapat para mag-refuel.
Morning, officer. 4 packs of cigarette. Thank you, officer. Welcome back mga choy, dito sa North Portal, North Dakota. Kagabi nagkamali ako dito sa may Esteban, napakaliit na city ng Saskatchewan, bago kung saan natulog ako kagabi. Na-miss ko yung turn ng Dangerous Goods, kaya dumiretso-diretso ako. First time kong dumaan mismo dyan sa city ng Esteban. Napakaliit lang ng Esteban. Lahat ng truck umiikot doon sa 39 sa Petropas, doon nagre-refuel, doon nag-stay. But kagabi dumiretso ako ng Esteban mismo sa town nila, sa city, kasi merong Tim Horton, then katabi merong gas station, maluwag yung parking. Na-miss ko yung turn ng mga truck. Kunting portion lang, siguro mga 300 meters lang yung nabawal ka doon. 300 meters I think. Nakita ko na yung isang pulis hindi ko na recognize agad na pulis, but tumigil siya sa gilid, pinalagpas niya ako, and then maya maya nag-blinker na siya. Babae. Sabi ko, honest mistake, na-miss ko yung turn ng 47. Akala ko tutuluyan niya ako dun sa ticket dahil no entry ngayong napasukan ko na truck, pero wala naman akong load, empty ako. But honest mistake, na-miss ko yung turn sa left side. It's my first time na pumasok doon sa area ng Esteban. Buti na lang warning ang binigay sa akin. Kaya noted na siya na okay, pag papasok ng Esteban, kailangan mag-left turn ka ng 47, dadaan ka doon sa likod, then balik ulit doon sa town nila. Yun ang procedure pag papasok sa Esteban. Kailangan sundan mo yung Dangerous Goods na sign, and which is yun nga yung na-miss. Warning. Sounds good. Anyway, yeah, 487 kilometers to John Deere Valley City. So 5 hours papunta doon. And then tomorrow is 31 yung aking delivery. Left on I-94 East. Alam nyo, alauna na ng tanghali, nakakantok. May mga naririnig akong, may nabasa akong comment na ano daw yung ginagawa ko pag inaantok sa biyahe. Hikab lang ng hikab. Ayun lang.
Hindi, pero pag inaantok kayo, kung hindi talaga kaya, maraming mga tigilan or mga truck stop. Tumigil kayo, stop, tulog kayo, mag-nap kayo ng 1 hour, power nap. Pulis dito. Continue on 994. Yeah, mag-power nap kayo. Then para makabawi. Kasi may mga time talaga, may mga oras talaga na yung katawan mo parang gusto humiga, parang gusto lumikit. 10 o'clock at saka 1 o'clock. Pero pag nalagpasan mo yung mga oras na yan, okay ka na. 2 o'clock, 3 o'clock, nalagpasan mo yung nakakantot na oras, goods ka na dyan. Turn left at the stop sign, then take the second left. Turn left on 7th Street Southeast. Umabot ng 7 hours punta dito. Naka-apat na yata ako na load dito before, 5 sa deck pa ako. Thank you Lord. May Q-line dun. Q-line, may 2 truck. Trailer 661. Trailer 661. Ang daming trailer na Q-line dito. Yung iba nga ay trailer 661. Yung iba matagal na nakatambay. Q-line. Oh. Yan, itong isa.
Okay. Saan nga ba ang securement ng load na to? Pwede dito? No, not here. Here. And here. Shackle. And here. Okay. So apat. So titingnan mo muna kung saan ang mga securement guys, saan ka mag-hook. Here, there, and here. Oh, walang bearing dito. And then here, hook up dito, chain, punta doon. Ito hindi na. Hindi, nagagalaw lang yan. Yeah. Right, so dito straps, 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 then dalawang straps doon sa tires, 2 straps din. Mabuti na lang mahilig ako mangulikta ng mga gamit dun sa shop na mga pinagtatapon, yung mga shackle na maliliit, mga malalaki na pwede kong gamitin in the future. So lahat merong shackle. Mas maganda makapagpwesto ng mabuti yung hook. Yung hook makakapwesto ng mabuti pag may shackle. Ito yung shackle guys. Okay.
merong mga portion na ang hirap hanapin ng butas. So pwede kang mag-convert na ganito. Tatanggalin mo lang siya, hook up mo dito dahil ito ay rated to siya. Yeah. So babalik ta rin mo, instead na ito ilalagay mo dun, siya yung hook up mo dito. Okay, pakita ko lang sa inyo yung mga hook point. Ito may shackle maliit dito sa lalim. And yeah, ito din may shackle. Yung nga sinasabi ko sa inyo, mahilig akong mamulot ng mga bagay-bagay na alam kong pwede kong gagamitin in the future. Sa yard, ang daming tinatapon, kaya pinag-iipon ko sa truck. So na ngayon, nagagamit ko siya, di ba? Yan ang shackle. So dyan. And this one, shackle. Kasi hindi mo siya may kakabit dito, itong ring, kung wala kang shackle. Kailangan may malit yung shackle. Okay. And the same thing here. May shackle din siya. And here. Nakakapagod. The same thing, may shackle din siya dito. Right. And here. And same thing here. Yan ang ginawa ko kayo na. And here, meron din. And yeah, shackle din siya dito. So ngayon, tapos na akong mag-chain up sa aking mga load. Tatapusin ko lang tong remaining, itong mga strap dito. Madali na lang to eh. And then strap doon sa box. And then itong itong bagay na ito sa strap din hanggang doon sa kabila. So babalikan ko kayo maya maya. Tapusin ko lang to para mas mapadali ang trabaho. At least nakita nyo kung paano ko siya ginawa, ano yung mga plataforma na aking ginawa. So yun nga, dahil mahilig ako mamulot, meron ako nagagamit mga gamit. Meron ako nagagamit na mga gamit para dito sa load nito. Kasi hindi mo alam
kung anong klaseng load ang ibibigay sa'yo next time. Kailangan prepare ka palagi, meron kang mga gamit lagi. Kung sobra man, it's okay. Mas pangit kung kulang, dahil sasabihin mo, oh, kulang yung aking mga gamit, hindi ako mapagload nito. Pagalitan ka lang yung dispatch, sabihin sa'yo ganito, ganyan. So dahil masinop ako, kita nyo ha, show ko lang sa inyo. Yan, no? Kita nyo, dami kong shackle na mga pinag-iipon, mga tinatapon yun dun sa yard. So pinag-iipon ko yan kasi alam ko, sabi ko nga, magagamit ko yan in the future. So ito na nga siya, nagamit ko na nga siya. So tapusin ko lang to lahat, and then think magdadrive ako hanggang Labs tonight. I can drive sa ganitong 13 wide dahil restriction dito sa North Dakota. So papalipas ako ng gabi doon, and then shower, and then early in the morning, 30 minutes before sunrise, ratsada na ako pabalik ng border again ng North Portal. Labs ngayon, mag-fuel up sana ako, but yung fuel pump ay sarado yung banda dito.
Yun ang kailangan ko para pag reverse ko hindi ako makakapasok doon dahil this one is 13.5. Ang lapad nung pump ay 13 wide lang, so kailangan ko sana ng dito banda para makapag-atras. So ito na yun, secured. Everything is secured. Bago yung oversized load time, hiningi ko yan dun sa opisina. Yeah, everything is okay. Flags dito sa gilid, extended lights, everything is good. Flags, then straps here, dalawang straps, think so, yeah. Dapat meron pa palang isa dito, lagay pa ako ng isa dyan. And extended lights, 2 straps, and everything is clear. Alright. Woo! Malamig ng konti, pero hindi ganun kalamig. Malamig ng konti, pero ganun kalamig. Yeah. So tatapusin ko ng video dito. Daghang salamat sa inyong tanan. Shower lang ako, then bukas ng umaga yung aking balik sa Canada. Ang delivery nito ay sa Bordet, Alberta. So dadaan ako ng Swift Current, Moss Jaw, Swift Current, and all the way hanggang Medicine Hat papuntang Taber. Bago mag-Taber yung aking delivery sa Bordet sa John Deere. So and then pagkatapos nun, pag na-unload na, but this one it takes time i-unload dahil ito i-assemble nila yan. Ilalagay nila yung mga gulong dito, tatanggalin to siya, pantow, then lalabas tong para sa gulong. Yung mga gulong na yan ikakabit nila, pati yung sa likod ikakabit nila yan. So it takes time, siguro mga 4 hours ang pag-assemble nila nito, then saka pa lang tawag doon, detach yung trailer para mahila nila. So hindi mo siya pwedeng i-detach while nag-assemble sila kasi kailangan nila yung height para pagbaba, pag meron ng gulong na nailagay, pagbaba ng trailer, saktong sakto. Alright, so daghang salamat, pag-amping mo tanan, and I will keep on tracking. Keep safe, amping.